mga mommy diyan, katulad ko, pati na sa mga house husband, sigurado ba kayong nutritious ang mga balak ninyong ipabaon sa mga anak ninyo pagpasok sa school? Para masiguro yan, tutulungan po tayo ni Dr. Gia Sison, ang Medical Director po ng Active One Health Incorporated. Good morning po, Doktora. Welcome po sa News to Go. Morning, Tina. Opo, ano ba yung mga dapat naming tandaan kapag pipili po kami ng ipapabaon sa aming mga anak pagpapasok na sila sa school? Siyempre, gusto natin ng nutritional value para sa mga bata and gusto rin natin ng variety sa kanilang food. Para hindi magsawa. Para hindi magsawa at saka make sure na nakukuha rin nila yung adequate nutrition na kailangan nila everyday, na pwedeng mag-boost ng energy nila, makakatulong sa kanilang memory, etc. So ano-ano pong mga pagkain yon? Okay, so for energy boosting food, kailangan nila ng complex carbohydrates. So meron tayong oats. Ito yon. Okay. Meron tayong cereal. Yan yung cereal na chocolate flavor. So we can put yung variety niya. So ito tinatawag na complex carbohydrates kasi slowly nagre-release sila ng sugar para masustain yung energy ng bata all throughout the day. And then, we have the memory-enhancing food. Yan naman yung mga food rich in iron, calcium. So, like eggs and then cheese. Tapos, bigyan natin ng variety. Milk, juices, and potassium also for energy likewise. Meron po kasi mga batang mapili talaga sa food. Kunyari, ayaw ng egg. Or hindi kumakain po ng cereal. So, meron pong alternatives na pwede? Pwede naman, you can chicken sandwich kasi may bata mahilig sa mga more of chicken. Tapos lagyan na lang natin ng medyo variety na parang mayonnaise. Yun, and then let's give them yung mga juices and mga chocolate milk. So juice, hindi po ba ito masisira kapag kunyari yung milk? So this is before they leave the house? Yes, before they leave the house. And then yung Tetra Pak is okay just as long as nakatago siya sa lunchbox and dun siya sa area na hindi masyadong mainit. Okay. So, pag nakapili na tayo ng masarap pero masustansyang pagkain, syempre ang concern natin ay ang paglalagyan po ng pagkain. So, marami kasing mga baunan. Kahit yung ako, meron akong plastic na baunan, meron tayong metal na baunan. So para tulungan tayong pumili ng mga safe na lunchbox, narito po kasama natin ang shopping expert na si Miss Lady May Rodrigo. Good morning. Good morning. So ano po bang dapat kong i-consider kapag bibili po ako ng lunchbox? Unang-una, pumili tayo ng matibay ng mga lunchbox, katulad nito, para naman protektahan yung pagkain ng mga bata. Tapos, make sure na madali silang buksan, na meron tight lock, katulad nito, para hindi mahirapan magbukas ang mga bata. Lagyan na lang natin ng safety belt para hindi matapon. Oo. Tapos, make sure na pumili rin tayo ng design at kulay na magiging interesting sa mga bata, katulad ito, pink, yung mga makukulay naman, para maganahan silang kumain. Pumili rin tayo ng madaling hugasan. Di po ba pag plastic, makapit yung mga oil? Oo, pero meron naman mga dishwashing liquids na mas madali. So, iba-ibang sizes din, ano? Depende sa pang-recess, pang-lunch? Pang-lunch. And meron din pong nabibili sa market ngayon na may division na para kung kunwari yung kanin dito, yung ulam naman sa kabilang side. Pero ito, naka-stack, set na ito. Oo, set na po siya. May nabibili po sa market. Para naman po sa mga tumblers, maganda po yung mga easy grip. Katulad nito, para komportable uminom ang mga bata. Ito naman po, may takip. Para hindi po madumihan. So, karamihan dun sa mga nandito ay yung, anong tawag po dito sa ganitong, parang... Nozzle. Nozzle. Pero ito, hindi po ba ito madaling mabuksan tapos tatapon yung laman? Yan po, ginagamit lang ito pag may lunchbox po at ilalagay sa loob. Paano po ba maiwasan na mapanis yung food? Make sure na linisin mabuti ang paglagyan. Maghugas ng kamay bago mag-prepare. At kung gagawa na po ng ulam the night before, i-refrigerate muna po natin yung food. Tapos ilabas na lang pag pupunta na ng school.
Pero kunyari mainit yung food tas ilalagay sa container, okay lang po ba na takpan agad or pasingawin muna? Pasingawin po muna natin. Ayan. Okay, so marami po tayong natutunan kina Dr. Gia Sison at kay Lady May Rodrigo para po maging healthy yung baon ng ating mga anak at maayos din ang pagbabaunan.